akong walang pinagdadaanan, no? Hindi kasi ako pwedeng magpatalo sa problema. Kailangan may strong sa pamilya namin. Ang tulong naman, hindi lang sa financial maraming bagay. Kagaya sa inyo, Tunerizens, diba? I ask for prayers. And alam nyo ba, sobrang laking bagay ng dasal. I believe the most power thing that God has created is the prayer talaga. So, syempre, ako na nasa malayo and nakikita ko yung itsura ng tatay ko, syempre madudurog talaga yung puso. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to and gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng Tunerizens na nag-message sa akin, nag-comment sa post ko about tatay na pinagdarasal niyo si tatay. Maraming salamat. To tell you honestly, nasa ospital pa rin ang tatay until now and nasa critical care unit siya. I-share ko sa inyo what happened to my father maya-maya. First, kailangan ko munang magluto ng dinner namin. Medyo maaga ako magluluto kasi marami akong gagawin today. Kaya, Tunerizens, magluto tayo ng sinigang na bangus. May cravings kasi ako ng sinigang. Siguro na homesick ako and favorite ko ang bangus Kaya magluluto tayo. Mega shoutout kay Ferds Kitchen TV. Nung nakita ko sa page niya yung pagluluto niya ng sinigang na bangus. Kaya naman gagayahin ko ang sinigang na bangus ni Ferds Kitchen TV. Ang bangus dito sa South Korea ay frozen. Magkano tong isang pack? 9,000 won. So yun. Habang dinedefrost ko ang bangus, prepare ko yung ibang ingredients. Mabilis ang luto lang, Tunerizens, kasi may work din ako. Yung kamatis na slice ko na. Wala namang bawang ang sinigang, diba? Sibuyas, kamatis. Konti lang yung kamatis ko. Then yung talong. May talong ba ang sinigang na bangus? Pero may kangkong akong nahingi sa aking mga friends dito sa Korea. Ilagay na natin ang sibuyas and kamatis na overripe na. Pakuluin lang natin. Tapos, ang gagawin ko is lilinisin ko na tong bangus. Takot ako sa mga isda. Kasi hindi ako marunong maglinis ng isda. But I'm going to try my best. Para daw kaliskisan ganito. Oo nga no, effective Okay din pala tong grater, pangtanggal ng scales. Mamaya tayo mapapalaban sa pagtanggal ng lamang loob ng isda. Dapat ba walang kaliskis ang bangus pag sinigang? Pag paksiw kasi okay lang na wala, no? Na meron. Hayaan lang kumulo yung tubig na may kamatis at sibuyas. Mahirap din pala yung mga nagtatrabaho sa isda, Kailangan din ng skills. Para akong walang pinagdadaanan, no? Hindi kasi ako pwedeng magpatalo sa problema. Kailangan may strong sa pamilya namin. Okay na ang bangus. Pero may konti pang kaliskis. Pwede na siguro to. Kuntingin na natin yung fins and gills. Ay, eto na. Mapapalaban na tayo. Linisin na natin ang bangus. 4 na gayat lang to. Pitin natin yung buntot. Tapos saka natin tatanggalin to. Ay, Diyos ko Lord. Kaya mo yan. Kaya natin to. Okay. Ito yung nasa loob. Ay, Panginoon. Panginoon. Diyos ko Lord. Paano ka ba tatanggalin? Ay, naku. Diyos ko. Ay! Paano ko? Uy.
Oh. Mamaya na yung ulo. Katawan muna. Paano tong ulo? Paano natin tatanggalin yung lamang loob? Ay, Diyos ko, Lord. Paano ba? Oh. Ayan, kinakaya natin. Kinakaya natin to netizens. Oh, oh. Oh, natatanggal na. Oh. Ay, nice! Buo yung ulo ng isda. Tingnan nyo. Hello! Para daw matanggal yung lansa ng isda, kahit hindi lagyan ng luya, pakukuluin natin ng konti lang sa tubig na may asin ang bangus. Kasi ang bangus namin dito nga ay frozen. Hindi pa kumukulo yung tubig. Na ako na nga yung apoy na to. Pwede ko na to lagyan ng patis. Yan. Tapos ito lagyan natin ng asin. Hintay lang tayo makumulo. Ay, ang presko ng hangin. Maaga akong nagluto kasi meron akong sasamahan na kababayan natin. Hindi pa binibigay ng employer nila yung sweldo nila. Malaking bagay yun para sa mga kababayan natin na makuha ang sweldo kasi pinaghirapan nila yun. Bakit ko sila sasamahan? Kasi mabait ako, char lang. Hindi kasi magta-translate. Kung kaya ko namang tumutulong talaga ako. Why not, diba? Lalaan lang talaga ng oras at panahon para makatulong. Ang tulong naman, hindi lang sa pinansyal Maraming bagay. Kagaya sa inyo, Tunerizens, diba? I ask for prayers. And alam nyo ba, sobrang laking bagay ng dasal. I believe the most power thing that God has created is the prayer talaga. Kumukulo na yung tubig, pwede ko nang ilagay ang bangus. Konting kulo lang. Ay, nadurog na. Pwede na tayo maglagay ng talong. Oo, ng talong. Grabe! Buti na lang naalala ko. Kailangan pala itong lagyan ng sinigang mix. Oh my! Ay, nako, naloka ako. Wait. Nilagay ko na yung talong, tsaka bangus. Wala. Ay, pasensya na kayo. Tuliro ako to, netizens. Mix ko na lang muna. Isang buo ba to? Sige, isang buo na lang lagay ko. Ay, please understand to netizens. Daming iniisip ng PMSK nyo. Okay, lagay na natin yung sinigang mix. Okay, tapos pwede na nating ilagay yung kangkong natin. Sinigang is not really for me. Talagang hindi ako magaling magluto ng sinigang. Ilagay ko na lahat ng kangkong para madaming gulay. Tapos ilagay na natin ang sili. Wala nang ibang halo to. Hindi ko nalalagyan ng ibang gulay. May paminta ba to? Parang wala, no? Tikman ko lang. Uy, masarap. Masarap pala yung sinigang sa Sampaloc, no? Yung pang probinsya yung lasa. Okay na to. Kasi ipapainit ko pa ito mamaya Okay na yung sinigang ko. Karina, okay na. Yan. Nasaan yung bangus? Nagtatago, nahihiyang magpakita to netizens. Shy type Mamaya ako na i-serve done. After magluto, kailangan nating hugasan yung mga ginamit natin para malinis at maayos ang kusina. Pag nagluluto talaga ako ng sinigang, hindi maganda yung itsura. Pero, masarap ang lasa. 다시 한번 안내방송 드리겠습니다.
may announcement. It's Chobok. So, every Chobok, kumakain ng samgyetang ang mga Koreans. Kultura na nila yon. So, it's samgyetang eating day. Ano yung samgyetang? Ganyan yung itsura niya. Bago ako maligo, gusto ko lang mag-thank you kay Mama Lucy na nagbigay sa akin ng pasalubong. Nestle cream, Eden cheese, and liver spread. So, thank you so much, Mama Lucy. Meron na akong pang kaldereta and buko pandan. Ito yung mga kasiyahan ko eh. Mga regalo ng subscribers ko. Yung edible, tapos parang nabubusog ako sa pagmamahal nyo to netizens. Thank you. Done. Oh, diba? Papasok na tayo sa work to netizens. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan ko magsipag kasi may responsibilidad ako na kailangan gampanan sa aking mga magulang. Dinadaan ko lang sa smile to netizens, pero mabigat sa bulsa ang pagkaka-ospital ng aking tatay. Hindi, kidding aside, hindi ko pwedeng pabayaan yung sarili ko and yung mga kailangan kong gawin dito sa Korea kahit may pinagdadaanan ng pamilya namin. So, all I have to do is to be strong and keep my faith na gagaling ang tatay and makaka-recover siya kagad. So for now, kailangan ko munang kumita ng pera, pambayad ng ospital niya. Ay, hatid nyo na ako to netizens. Ang hirap maging strong, no? Ang hirap-hirap. Ayoko umiyak. Fighting lang tayo. Hindi ako pwedeng umiyak ngayon kasi may klase pa ako and meron pa akong kailangang tulungan mga kababayan. Ayoko naman na namamaga yung mata ko habang nagkaklase ako and habang kausap ko yung mga kababayan natin. I'll save my tears later pag nasa bahay na ako. A little reminder to netizens, let's make today amazing. Then, always believe in yourself. Lastly, be kind, be silly, be honest. Class na ako to netizens. May mga stuffed toys pang dalaong. Okay, thank you Lord. Nakaraos sa trabaho. Papunta tayo ngayon sa lugar ng ating kababayan. Ipapakilala ko sila sa inyo later. Susunduin ko sila. Nakalimutan kong ipakita sa inyo ang aking merienda to netizens. May baon akong tinapay na binili ni Alex. 2 na lang yung natira. Okay, let's go to netizens. Medyo malayo-layo ang ating pupuntahan. Hindi naman pala. Mga 20 minutes ang layo from here. Alam nyo ba, sobrang hirap din ang kalagayan ng mga kababayan natin na TNT. Kasi may mga Korean employers na hindi nagbabayad ng tama at tumatakas sa responsibilidad nila. Siyempre, dahil walang papel ang ating mga kababayan, no choice sila kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Pero, sa Korea, meron na ding ginawang batas para protektahan ang mga illegal na kababayan natin. So, pwede namang ireklamo and pwedeng makuha yung sweldo nila. Pero syempre, natatakot yung mga kababayan natin na magreklamo kasi pwede silang balikan ng employer and ipahuli sila.
Para sa nangangarap na makapagtrabaho at kumita ng malaking pera dito sa South Korea, idaan nyo sa legal na proseso. Saan dyan? Bababa na siya. Okay, say hi! Okay, meet Ate Reggie! Ang kitubig ka. Yes. May hinihintay pa tayong isa, si Kuya Paul. Ilang taon ka na dito sa Korea, ate? Ako, 18 years. Ang tagal na din, no? Mas matagal ka pa sa akin. Oo. Grabe. Nung pagpasok mo, ano ka? Tourist. Tourist. Tapos, after, nagbigay yung president doon ng visa, nakasama ako doon. 2 years yun ulit. 2 years. Tapos Nakauwi ako noon. And then yun, TNT na. TNT na. Ano yung naging work mo dito? Simbal ko dyan. Tapos, bali nagtagal talaga ako sa furniture. Kailan ka nagtrabaho doon na hindi ka pa pinamis sa sahod? May! May pa! So, yung sweldo mo ng May ang kukunin natin? Oo. Yun lang. Bali 10 days lang ako doon eh. Sayang din yun, ah. Oo, may overtime. Tsaka ang hirap ng trabaho doon sa kanila. Talagang buhatan din doon. Anong ginawa mo doon for 10 days? Liha? Sander. Naka-gloves naman kayo nun. Oo, syempre. Nagdarasal ako papunta rito kasi sana makuha natin. Sana mapakiusapan natin ating. Kaya nga okay pa sana yung dati. Nagre-reply siya ganito. Pangako siya ng pangako. Tapos nung araw na yung pinangako niya, hindi na siya nag-reply. Tapos pag tinawagan, hindi na rin siya sumasagot. Sige, pakiusapan natin. Ayun na. Hi, kuya! Sakay na. Sakay na. Naka-vlog tayo, dude. Yan na, naigit ako eh. Nagbablog ako, kuya. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi! Singer yan si kuya. Sige. May camera woman ako, si Ate Reggie. Habang nagda-drive. Side angle. Dito na kami sa company yan. Furniture factory. Yan. Si Kuya Paul magaling daw talaga sa trabaho niya. Ay! Hi po! Ay, kuya, ito yung mga gawa niyo. So, si Kuya Paul, ilang years ka dito? Isang taon may higit pa lang dito sa Kunyang. Ah. Kasi lumipat. Pero dun sa dati. Matagal din, no? So, hindi namin naabutan yung sadyang name ng factory, umalis daw. Pero may nakausap kami na kapatid ng sadyang name. Yung kay Ate Reggie, hanggang sa katapusan maghihintay. Tapos si Kuya Paul kasi matagal siyang nagtrabaho dito. Kaya ang direct na kausap niya ay yung pinaka-sadyang. Pinapangakuan palagi na maghintay lang kidaryo. Ibig sabihin nun, wait, kidaryo. So, sabi ko, babalikan namin sa katapusan ang sweldo. Ako na ang kukontak para siguradong makuha ni ate and ni Kuya Paul ang sweldo nila. Ganun talaga. Ang hirap ding matimingan ng mga Sadyang. Korean sadyang. Kakain kami ni Alex ng samgyetang today. Maaga siyang umuwi. Ay, hindi pala. Nag-leave siya ng hapon. Galing siya sa head office sa Seoul. Ang mga kids nasa academy. So, dalawa lang kami magde-dinner. Pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng samgyetang. You say hi naman. Grabe. Ang mga Koreans talaga. Masyadong pinapahalagahan yung kultura nila at yung kinasanayan nila. Ang dami namin naghihintay makakain lang ng samgyetang. Naghihintay pa kami. Gutom na. Finally, tinawag na yung number namin. Ang dami pa naghihintay. Grabe. Halos 1 oras din kami naghintay.
Pahirapang kumain na Ingoya. Ay, kain tayo sa Neresens. May kanin to sa loob. Yan. Kita nyo ba? Oh. Pwedeng isaw-saw sa asin ang chicken. Then kakainin. Tinamad na silang gayatin. Okay, I'll show you kung ano yung nasa loob ng chicken. Meron ng kanin, meron ginseng, merong jujube. Bakit kumakain ng Koreans ng samgyetang kapag chobu? Yun yung hudyat na nag-start na ang summer. So bakit kumakain ng samgyetang? Kasi ang mga Koreans kapag pinapawisan, they feel refreshed. Naubos namin ng food. Sobrang gutom ko. Nabigla yung tiyan ko sumakit. Alis na kami kasi marami pang naghihintay na customer. Are you full, Inapa? Oh. It shows. Ako din, sobrang busog talaga. Uuwi na kami to Neresens. Magkwentuhan tayo about tatay. Share ko sa inyo what really happened to him. I'm already home. Sobrang na-enjoy ko yung dinner namin ni Alex. Gutom na gutom ako and ang sarap talaga ng kain ko. Napansin nyo to Neresens, no? Idinaan ko na lang sa kain yung stress ko. At least, diretso sa katawan ko. And healthy yung kinain namin, ha? So, most Koreans eat samgyetang talaga. Kasi nga, maganda sa katawan. Anyway, mag-share ako sa inyo what really happened to tatay. Kasi maraming nagtatanong sa akin, eh. And, again, thank you so much to Neresens sa patuloy na pagdarasal para sa tatay ko. Sobrang ang laking bagay nun para sa akin and para sa buong family ko. Sa mga nangangamusta din kay nanay, maraming salamat sa inyo kasi kinukonsider nyo din yung family ko sa Philippines. Parang ang dami naming kasamang nananalangin para sa paggaling ng tatay ko. So, walang hanggang pasasalamat to Neresens. Mahal na mahal ko talaga kayo. Last Saturday, nahulog sa hagdan ang tatay from 3rd floor ng bahay namin and naabutan siya ng ating nakahandusay sa sahig duguan. Siguro yun na yung pinaka-worst and severe na aksidenteng nangyari kay tatay kasi may seizure siya. Ang tatay, meron ng maintenance sa sakit niya sa brain. Nagsisseizure ang tatay ko. Pag nagsisseizure siya, bigla siyang nagko-collapse. Mawawalan siya ng malay. Tapos, nakasteady lang siya and para siyang lutang. Ganon. Pag nagsisseizure siya, wala siyang maalala. Bakit siya nagsisseizure? Kasi may water yung brain niya na hindi na pwedeng i-surgery kasi nga, it's either kukunin na ni Lord ang tatay or magiging lantang gulay siya. So, nagagamot na lang ang tatay ngayon. And kahit yung medicine, walang magawa sa seizures niya. Nakakatulong na lang yon yung gamot niya ngayon para malesen yung atake ng seizure niya. Nahirapan ako magkwento kasi nilalabanan ko yung emotions ko. Ayokong umiyak mapapanood to ng nanay ko, ng ate ko. Sila yung iyakin.
Although iyakin ako, pero kapag may mga ganitong family problems kami, ako yung pinaka-strong sa amin. Tatlo. Ayun. Hindi ko din alam paano magkwento ngayon kasi nga, tuliro talaga yung utak ko. So, ang tatay, marami siyang sakit and ang dami niya nang iniinom na gamot. Pero, tatay is a fighter. Gustong-gusto niya pa talagang mabuhay ng matagal and ma-enjoy yung life niya. Kaya, sa awa ng Diyos, ang tatay, kasama pa namin ngayon dito sa mundong ibabaw. Severe yung pagkakabagok ng ulo ng tatay ko Ang laki nung cut niya sa ulo. Ang dami din niyang galos sa legs niya. Hindi kasi nakita ng ate kung paano siya nahulog Naabutan na lang na nakabulagta siya sa sahig. So may dumating na emergency unit sa bahay namin para sa first aid treatment ni tatay. Kaya lang, yung ambulance, pang Bulacan area lang. So, dinala ang tatay sa isang maternity hospital kasi yun yung pinakamalapit. Since maternity hospital siya, hindi nila alam kung paano gagawin sa case ng tatay. Ang tagal naghintay sa ospital. Parang almost 3 hours. Sabi ko sa ate, ilipat na lang kasi yung pagpapa-CT scan pa lang, ilang oras na hinintay gusto naming maagapan yung internal hemorrhage. Alam niyo yun kasi ulo yun So, syempre, sa ospital, hindi naman kami pwedeng magreklamo kasi may proseso yun. Tsaka, local hospital yun. Kapag mga ganun sitwasyon kasi hindi mo mapigilan na mag-express ng nararamdaman mo. Kaya dun sa post ko sa YouTube, apakabagal ng medical service sa Philippines. So, hindi ko siya napigilan. I know na mali yun, pero that day kasi, syempre hindi ko na din alam yung gagawin ko. And as a daughter na malayo sa tatay, gusto ko na maagapan yung worst case na pwedeng mangyari. So finally, dumating yung ambulance and nalipat ang tatay sa St. Luke's. And mabilis talaga ang service nila sa St. Luke's. Pagdating pa lang, ang dami nang nag-asikaso kay tatay and diretso CT scan na. Hindi na naghintay ng matagal. So syempre, ako naman, naghihintay lang ng update sa ate ko. Video calls, pictures, videos, si tatay, yan. And syempre, sabi sa inyo, pinipigilan ko talaga to Ayoko kasing maiyak. Ang hirap-hirap kasi na sa mga ganong sitwasyon, hindi ako basta-basta makalipad papuntang Pilipinas. Kasi unang-una, may mga anak ako na dapat kong asikasuhin. Yung trabaho ko, hindi ako regular. So, no work, no pay ako. So sa mga ganitong sitwasyon, mas kailangan ko magsipag sa trabaho. Hindi ako pwedeng umabsent. Kasi nga, kailangan namin ng malaking pera para sa ospital ni tatay. Knowing St. Luke's, alam nyo naman na mahal talaga doon. Syempre, ako, as a daughter, gagawin ko lahat talaga para mabuhay ang tatay ko. And kahit sino sa kanila ni nanay. Saka ayokong makitang nahihirapan ang tatay. Kaya kahit mahal, basta mabuhay lang siya and ma-enjoy niya pa yung life niya dito sa mundo, pagsisikapan ko talaga. So, syempre ako na nasa malayo and nakikita ko yung itsura ng tatay ko, syempre madudurog talaga yung puso mo. Kasi hindi ko mahawakan ng kamay ng tatay. Hindi ko siya mayakap. Nung araw na yon, unconscious ang tatay. Hindi niya madilat yung mata niya. Ganun pala yung feeling. Alam mo yung takot na takot ka, baka mawala any moment yung magulang mo. Ganun pala yung pakiramdam. Ang daming realization sa'yo na, Diyos ko, hindi pa ako ready mawala ang tatay ko. Parang hindi pa ako totally nakakabawi sa kanya. Sa lahat ng hirap niya.
ang dami-daming realization sa akin. Ang totoo niyan, kapag tumatawag ang ate sa akin and umiiyak siya, I try to control myself not to cry. Kasi baka maririnig ng tatay ko na pareho kaming umiiyak ng ate. Baka mas mahirapan ang tatay pag narinig niya pareho kami umiiyak magkapatid. So kapag kausap ko ang ate, sinasabihan ko siya na huwag kang umiyak sa harap ng tatay, ganyan. Kasi wala kaming magawa ng ate. Umiiyak ako pagkatapos namin mag-usap ng ate. Doon talaga ako humahagulgol. Anyway, ang tatay until now nasa critical care unit. Kailangan siyang i-monitor closely para hindi na magkaroon ng any complications pa. Kasi ang dami. Nagkaroon siya ng pneumonia, tumaas na yung sugar level niya, high blood. Buti na lang alam nyo, hindi na nag-progress yung bleeding niya sa brain niya, sa ulo. So, hindi na lumala. Madaming beses na kasing nababagok ang tatay dahil nga nagsiseizure siya. So, yung mga yon mild lang. Pero ang nangyari pala is, meron pa ring clot sa loob na naipon maliliit. Pero ngayon, yung pagkakahulog niya sa hagdan, medyo yun yung severe. So, ang tatay naman, hindi niya mamulat yung mata niya, pero nakakagalaw siya. Siyempre, mahirap lang na hindi normal yung paghinga niya. Parang he's always catching his breath. Alam niyo yun, pag naririnig ko yung hinga ng tatay ko, takot na takot ako kasi baka any moment, baka biglang mag-stop. Yung mga napapanood natin, di ba, sa drama or sa pelikula na yung line na ting, ganon, tapos i-revive na ganyan. Tapos i-pronounce na walay na. So, yun yung mga eksena na ayaw kong mangyari. Pwede ko siyang mapanood lang, pero ayaw kong mangyari. Aten, I know na tatay is in pain. Nahihirapan siya kahit nakahiga lang siya sa hospital bed. Pero dahil hindi siya makapagsilita ng maayos, hindi siya makapagreklamo. And every time na nakikita ko ang tatay, syempre, heartbreak yun. Sorry, hindi ako makapagkwento ng maayos kasi naalala ko yung itsura ng tatay ko. Every time na mag-video ko lang ate, hindi ko pinapakita na umiiyak ako. Tinatawag ko lang siya, tatay, si Toneto. Tatay, uwi ka na. Ang laki na ng bill natin. Char lang. Pero I love you, tatay. Ganyan. Sa awa ng Diyos, improving naman ang tatay. Nakakausap na siya, pero hindi pa maayos yung sagot niya. Kasi, nung tinanong siya ng doctor kung ilan ang anak niya, naging 3. Bigla naging 3 yung anak niya. May anak yata sa labas ng tatay namin. Diyos ko, Lord. Kawawa naman ang nanay. Umiiyak-iyak sa bahay. Tapos, malaman-laman niya may anak pala sa labas ang asawa niya. Tinatanong kung sino. Sinabi niya yung pangalan ng ate. Sinabi niya yung pangalan ko. Tapos tinanong niya ate, nasan yung isa mong anak nasa bahay daw? Na kaninong bahay kaya? Hala, may binabahay ba yung ibang tatay ko? Antindi. Char lang. Tapos, tinanong kung anong pangalan niya, nasagot niya yung tama. Rogelio daw. Tinanong yung pangalan ng asawa niya, Sonia, tama. Tapos, tinanong ang edad niya. Would you believe? Ang sagot ng tatay, 39. Oh, di ba? Pero ano na siya 70 plus na siya. Oh, di ba? Iiyak-iyak ako tapos tatawa-tawa ako. Nabaliw na ako. Anyway, so ngayon, ang tatay, nakakausap naman na, pero hindi pa malinaw yung pagsasalita niya. Madami pang kailangang i-monitor sa kanya. Kaya, until now, nasa critical care unit pa siya. Hindi pa pwedeng ilipat sa progressive room.
hopefully makalipat na kasi nga sobrang mahal talaga. Nakakaloka dun sa critical care unit. Pero nagdarasal pa rin ako kay Lord na i-bless niya ako ng sobra-sobra para hindi ko na talaga maging problema yung pambayad sa ospital. Kasi alam niyo ba, naloka ako. Nung first day ng tatay sa St. Luke's, bago siya i-admit, sinabi ng nurse na around 1 million pesos in 7 days. Oh my! Parang, wow, diba? Wow na wow. So, nung Saturday night, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, bakit ka naman ganyan? Bakit ganito na naman? I started questioning Him. Iyak ako ng iyak. Siguro, no, kapag talaga binibigyan tayo ng problema ni Lord, nagda-doubt tayo and ganun yung initial reaction natin. Pero, nung nakaidlip ako, na-realize ko na maswerte pa rin talaga ako. Kasi nandito ako sa Korea. May maayos akong trabaho. And may asawa ako na handang sumuporta and tumulong sa akin. Tapos naalala ko kung gaano kabuti si Lord sa akin. Kasi ang dami ko nang pinagdaan ng pagsubok eh. Pero lahat yun na-overcome ko. Kasi sa Kanya ako kumapit. And bagya akong nakalimutan yun nung Sabado ng gabi. So, I decided na magsimba nung Sunday. Kasi ang tagal ko na ding hindi nagsisimba. Nanonood ako ng online mass. Pero yung pupunta talaga sa church, ang tagal ko nang hindi nagagawa. So, I decided na magsimba. Tapos, ang sabi kagad sa homily ni Father, ito na yung tamang panahon para magbalik loob. So, habang nagdinilay ako and nagdarasal, nag-sorry ako. Sabi ko, sorry. Sorry, Lord, kasi bahagya akong nakalimot sa pananampalataya ko and paniniwala ko sa Kanya. Bahagya lang. Kasi na-realize ko kagad na mali yung mali na questionin ko si Lord. That Sunday, wala akong ibang sinabi kundi, sorry, Lord. And nawa, pagalingin mo na po ang tatay. Yun yung dalawang binulong ko kay Lord. Siguro narinig naman niya kahit mahina lang yung bulong. Wait, tumatawag ang ate ko. Oh, hello. Oh, uwi na kayo? Huwag kang mabibigla. Bakit? As of today, 2 million na? hindi, ilalapit natin. Sabi ni Joseph, huwag kang mag-alala sa bill kasi ilalapit natin yan sa mga ang DSWD nga doon nagbibigay hanggang 150,000. Ano ba to? Yun nga, yung at least 50,000 yung PCS mo. Oh. Yan mababawasan pa to. For now, nasa 339 siya. Well, actually, wala pa dito yung mga professional fee ng doktor. Kasi ang doktor niya, meron siya sa puso. Kasi yung BP niya hindi bumababa. Oh, bigla ako pinagpawisan na. Oo. Ilapit mo kung sinong pwedeng malapitan. Oo, ilalapit ko na kahit saan. Oo. Para hindi masyadong mabigat. Yun lang yung pipila-pila, ganyan. Nagbablog ako, ilalapit ko na din sa netizens. Okay. Ang sabi ko kasi sa ate ko, laging i-update yung running bill. Para syempre hindi naman ako mabigla sa babayaran. So, nakaka 3 days pa lang ang tatay. More than 300,000 pesos na ang bill namin. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Anyway, ang importante naman is improving ang condition ng tatay. Nakakausap na siya kahit papano. Nakakagalaw na siya. Pero mahina pa rin yung katawan niya and kailangan pa rin siyang i-monitor. May visiting hours lang kasi sa critical
care unit. Hindi talaga mabantayan ng ate ang tatay. Although may personal nurse ang tatay doon, kaya mahal ang bayad per day. Anyway, ang role talaga ng ate is maging present kay tatay ngayon. Siya yung nag-aalaga, nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan ng tatay. So, siya din yung pipila para humingi ng tulong. So yun, to netizens, kung may kakalala kayo na pwedeng malapitan ng sister ko sa Philippines para makatulong sa amin financially kahit papano, mabawasan din yung kailangan kong bayaran sa ospital. Big help yon for us kasi sobrang mahal talaga. Kung may magsasabi dyan na kung hindi namin afford, bakit hindi ilipat sa public hospital or anything, pasensya na kayo, hindi ko sasagutin yan. Hindi ko na lang entertain yung mga ganyang comments kasi mas importante ang buhay ng tatay ko kaysa sa opinion nyo. Yun lang to netizens. Huwag kayong magsawang ipagdasal ang tatay. Ha? Yun. So maraming salamat to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to, sa pakikinig sa kwento ko. Kung may magtatanong kung uuwi ba ako, yes, uuwi ako ng Philippines para makita ang mga magulang ko. But for now, hindi pa ako pwedeng makalipad papuntang Philippines kasi walang magsa-substitute sa academy. So, kailangan ko pa maghanap ng teacher para mag-fill ng oras ko habang nasa Philippines ako. So, for now, kailangan ko muna magtrabaho para makaipon pa ako ng pambayad sa ospital ng tatay. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Sabi ko sa ate ko, manawagan siya. Ibigay niya yung Gcash number niya. Ayaw naman. Nahihiya siya kasi kumikita na daw ako sa YouTube. Tapos, manghihingi pa ako sa inyo. Anyway, prayers enough na yun to netizens. Kapag hindi ko na talaga kaya, hihingi na ako ng tulong sa inyo. Okay, anyway, bye everyone. God bless us all. Let's stay healthy. Okay ba yun? Sabi niyo okay. Bye!